Ito ay nagra-run siya ng 25 miles. 25 mph. Yes. Pero ako ay nagpapatakbo lang ng hanggang 8 kasi ninenervyos ako sa 25. Kung kotse pa ito, yes, I can. And then, kahapon, marami ang tawag dito, nakapansin ito. Habang nagdadrive kami, naglilingunan ng mga tao. Tapos sabi nila ay ang cute daw. Tapos meron pang nagtanong kung saan ko daw nabili ito. Lumapit talaga siya habang nagdadrive ako. Habang palapit na ako. Sabi niya, saan mo nabili yung ano mo? Yung bike mo? Sabi ko ay doon sa, sinabi ko sa kanya, sabi ko sa Amazon. Ang cute ha, sabi niya gano'n. Ang ganda daw nga. Siguro bibili din siya. Tapos may dalawang babae, dumaan ako kahapon. Nakita niya ako nagdadrive. Lumingon silang dalawa. Tapos napatingin sila dito doon sa baba ko. Sabi, may aso pala doon. Tuwan-tuwa sila kasi ang cute daw nung aso ko doon sa bike. Doon sa kanyang lagayan. Yan. Maganda naman itong ko. Okay, ito ay ang pangatlong araw na niya. Yes. Pangatlong araw na ba? Yeah, pangatlong araw ko nang ginagamit. And hindi ko pa rin charge. Full charge pa rin siya. Nauna pang malubat yung GoPro ko dito sa aking scooter. Malulubat na itong GoPro. Pero tinry ko lang. Sabi ko lahat ng battery ay low bat. Buti na lang may isa akong nakita, pangatlong battery ay nagkaigi, may 50% pa. So sabi ko pwede pa to. Pero ngayon matira na lang, wala na siyang 50. Pero tatry ko hanggang hindi siya na loloba. Maganda itong bike. Sabi ko nga pwede ko rin natang gamitin to pagpasok sa trabaho. Total may daanan naman ang mga bike dun sa trabaho pwede ko itong gamitin. Parang tabingi ito sandali. Sandali at medyo tabingi. Ating i-straight. Straight natin kasi tabingi. There you go. Ayan, pantay na siya. Sabi ko, pwede ko itong gamitin sa trabaho dahil kaya itong makarating sa trabaho. 15 minutes lang naman yung trabaho. So, balikan mga 30 minutes kaya. Ang problema ay pag nalobat, paano ko siya na-drive? Wala naman siyang pedal. Pero pwede, tutulak ko siya. Baka kakaandar pa rin. So, ang M1 is 3 miles, 3 mph lang siya. Okay. Tapos, yung M2, pataas na level siya. May may level 3 siya itong bike, itong scooter. M1, M2 at M3. So ito ay kahit i-pull ko na yung M1, mabagal pa rin. Okay. Lalakasin natin siya. Sandali, ating isi-set siya sa mataas na miles, mataas na mph. Sandali. Tatabi tayo sa tabi. Okay. Malakas yung brake niya. Nandito na tayo sa tabi. I-set natin siya. At saka nakailaw ako para makita ako ng mga tao. Okay. M2. Okay. M2 na to. Gawin natin. Okay. Let's see yung M2. Kung hanggang saan ang kaya niya. Sandali. M2 na siya. M1 yung kanina. Okay. M2 is powerful. Pwede na. Para ring M3. Powerful na. Ayan. Okay. So kapag halimbawa pala mabigat yung mga taong sasakay kasi hanggang 330 pounds ang kaya, diba? So itataas din yung level ng M1, M2 ganyan. So pag tatlong sakay halimbawa or dalawa, edi M3. Ako M2 ako ngayon, bagay yan sa M2 sa akin. Yes. Sayang hindi ko pwedeng mai-connect yung aking DJI dito sa aking GoPro.
Kaya maingay itong sounds niya. Re. Okay, let's see the M3. What's the difference? I think it's M3 is for the weight, I think. Let me see. But I don't know. Kasi parang it feels a lot lighter kapag M3 siya. M2 pwede pa rin. Pero ilalagay natin sa M3 para mas parang smooth yung rides. Ayan. Para parang mas magaan yung pagdadrive. Kasi kahapon yun ang gamit ko M3. Magaan siya. Maghahanap lang tayo ng pwedeng pagtabihan. Hindi ko na-check yung battery pero ayan. Battery niya is 3/4 pala. 3/4. Hindi na siya full charge pero 3/4. Yes. Malapit pa rin sa full charge. Pwede pa rin. Basta 3 days na hindi ko pa rin charge. So pwede. Okay. So let's get change it to F3. Setup is may LCD screen siya dito. Ayan, M3 na tayo ngayon. Hindi siya touchscreen, kundi LCD screen na ang pagpipindutan mo lang isang button lang yan. Nasa lahat na siya. May ipapakita ko sa inyo yung image. Okay, M3 na tayo ngayon, level. Okay, so ito na nga yung M3. Mas malakas yung power niya pag M3. So, siguro, ewan ko kung naririnig niyo ha. Parang mas lalong lumakas yung motor niya. Ganyan. Yung sounds ng motor. Ito nga, magamit yung aking DJI dito sa akin at wala akong handle na para sa DJI. Kaya ang nagamit ko ay itong GoPro dito. Kaso ang GoPro is maingay. So maririnig yung lahat ng ugong, lahat ng tunog, lahat ng sasakyan. So mahagip niya lahat ng ingay. Hindi kagaya ng DJI na pwedeng ano tawag dito? Pwede mong itago yung kanyang ingay, yung ugong, yung tunog. Yes. Okay, gustong sumama ng aso ko kanina. Bukas ang ilaw nito para makita ko ng mga tao. Kaya binuksan ko na itong ilaw. So excited na ako na dumating yung anak ko at magamit namin itong scooter, kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, mamamasyal tayo sa buong neighborhood gamit itong bike. Tuwan-tuwa siya. Sabi niya, sige, excited na daw siya. Kaya excited na rin ako. Para mas masayang mag-drive ng dalawa, diba? Angkas na lang ako sa kanya or ako ang magdadrive. Para syempre, yan, nakapag ano ako. Nakapag-record, diba? Yeah, I like it. I like my scooter. I love it so much. Yes, hindi ako nagsisisi. Nung una, nagdadalawang isip pa ako, nag-aalala pa ako. Dahil sabi ko baka ma-scam ako nito. Kaya ako nung kinagabihan, ikatlong araw dumating yung kadalawang araw dumating yung order ko. Nabilis. Tapos sabi ko pa yung pag-aalala ko, baka mamaya is scam din ito kasi mamaya hindi pala gumagana yung scooter pagdating ko, hindi ko siya magamit. Naku, magagalit ako. At ibabalik ko talaga siya pero sabi kailangan wag mo nang sirain yung box bago mo siya ibalik. So ito nga pala yung mailbox namin. Yes. Ganyan ang mailbox namin dito. Kita nyo ba? Ayan. So malayo siya sa amin, doon pa yung sa amin. Tapos ito yung mailbox. So pag may kukunin kaming mga mail, pupunta pa kami dyan, lalakarin namin or magkotse kami. Yes. Or bago ako pumasok or pag uwi ko ng bahay, saka ako check. Yes. Anyways, yun nga. Nag-alala ako dun dito nga sa bike. Sabi ko baka mamaya scam, baka mamaya, yung mga pag-aalala ko ganun. Baka mamaya pagdating hindi pala siya legit or hindi pala siya tunay and yung kulang-kulang ang parts, tapos kulang-kulang ang ganito ganyan, nabibilhin ko pa, ganyan-ganyan, or yung pag-assemble is talagang napakahirap, pero hindi naman. Ang dali lang. Tapos nung dumating is brand new talaga, syempre kasi brand new siya, hindi ko naman clean na second hand. May plastic pa, may kung ano ng mga packaging siya. Yes. Tapos balik na tayo, magkukwentuhan pa tayo, hindi pa tayo tapos magkwento babalik ulit tayo. Ganyang gamit ay nakabalot sa plastic, yung gulong niya naka-plastic, tapos may iba pang packaging. As in talagang super ganda, super bago talaga yung quality. Super bago talaga yung mga materials, yung mga gamit niya. Tapos amoy bago talaga. Sabi ko, hindi siya fake, hindi siya scam, sabi ko ganyan. Tapos sabi ko,
malalaman natin kung ito ay yung battery ba niya yung battery life ba niya isa pa rin, baka scam din. So sabi ko, ito drive around ko siya, tingnan ko na. Tapos yun nga, pagka-assemble ko sa kanya, nahirapan ako sa pag-assemble, syempre nahirapan hours. Yun nga. Dahil nga syempre ako lang yung nag-assemble, ako lang naman talaga sa buhay ko nag-assemble na naman ng bahay. So yun, in-assemble ko siya. Tapos yun nga yung battery life, sabi ko okay naman pala yung battery life. Hindi naman pala siya scam dahil matagal yung battery life niya. Okay, matagal siya. So sabi ko nga 3 days na ako ngayon gumagamit itong bike. Ilang oras kong ginagamit kada isang araw. Nung unang ginamit ko siya ng mga halos magtatatlong oras yata. Hindi pa rin siya lobat. And then ngayon naman, ng pangalawang araw is gano'n ding mga oras ang ginamit ko. Tapos ngayon, gano'n na naman ginagamit ko ulit siya. And so far, so good. Hindi pa rin siya battery low. So maganda. Sabi ko, okay, hindi ko yata may ibalik to sa binilhan ko. Kasi okay na. And then sabi pa dun sa instruction, kung gusto daw ibalik at hindi nyo nagkakiki, is wag mo nang itatapon yung box. Kasi ibabalik mo siya sa original na box. Kumbaga, yung pinaglagyan niya, ibabalik mo siya. So, syempre, stress na naman ako sa isip ko. Sabi ko, shit, babalik ko na naman. E di, another na naman to. Kung inalis mo siya sa balot niya, ibabalot mo na naman siya. So, another hassle na naman ang gagawin ko. 2 hours and a half na naman. But that's okay. Sabi ko ganyan. Sana wag. So, yun na nga. In the next day, sabi ko, mukhang hindi naman scam, kaya hindi ko na siya kailangang ibalik. So, yun nga, hindi ko na siya naibalik. Sinira ko na yung box niya, itinapon ko na. So, wala na talagang pag-asa na ibalik ko na kasi nga, nasira ko na ang box. Hindi na siya pwedeng ibalik kapag sira na ang box. Yes. Kasi paano mo siya babalik, diba? Unless kumuha ka ng panibagong box. Pero yun nga kailangan nila, requirements nga nila yung box na yun. So, yun. And hindi na ako kumuha ng warranty. Kasi, yung warranty is just 1 year na. So, kung lifetime yung warranty, why not? Hopefully, hindi ko siya masira within 1 year. So, yun. And, sabi ko nga, this is my review on my scooter. Maganda siya, sabi ko sa inyo. At hindi siya nakapagsisi. Hopefully, magtagal talaga siya. Binasa ko muna, syempre, yung mga review bago ako bumili. Yes, pinagbabasa ko yung mga review. Ang dami kong binasa. Yes. And marami din ako mga pinagtitingnan ng mga product. Marami siyang product at iba't iba ding brand. So, pinagbabasa ko yung mga brand niya. At saka yung mga good reviews niya. Pag may mga nakita akong mga bad reviews, syempre skip ko yan. Hindi ko na siya i-add to cart. I-delete ko siya. Yes. Pero pag maganda yung mga review at maganda rin yung brand, ini-add to cart ko siya. Tapos mamimili ako doon sa mga ini-add to cart. Yes.